Iniisip mo ba kung paano naging lubos na mayaman ang ilan habang ang iba naman ay nahihirapang makaraos? Iniisip mo ba kung mayroong klase ng lihim na paraan para yumaman na hindi nyo alam? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 bagay na ginagawa ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng iba na kadalasang nagdudulot ng pagkakaiba sa pagitan ng pinansyal na kaginhawaan at pinansyal na kahirapan. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Number 1, ang mayayaman ay mahilig magbasa at matuto. Ang mga mayayaman ay sumusunod sa kasabihang, the more you learn, the more you earn. At madalas itong natutupad sa pamamagitan ng pagbabasa. Si Warren Buffett, na maaaring ituring na isa sa pinakamahuhusay na investor sa buong mundo, ay minsang tinanong tungkol sa susi sa tagumpay. Ang kanyang sagot ay itinuro niya ang isang hilera ng mga libro at sinabing, magbasa ng 500 na pahina ng ganito araw-araw, iyan ang paraan kung paano gumagana ang kaalaman. Ang kaalaman ay naiipon tulad ng compound interest. Lahat kayo ay kaya itong gawin, ngunit garantisadong hindi lahat ay gagawin ito. Hindi nag-iisa si Warren Buffett sa mga masisipag na mambabasa. Si Mark Cuban, ang may-ari ng Dallas Mavericks, ay nag-aalay ng 3 oras bawat araw para sa pagbabasa. Si Bill Gates, ang tagapagtatag ng Microsoft, ay nagbabasa ng 50 libro bawat taon, halos 1 libro kada linggo, at si Elon Musk, ang lumikha ng Tesla, ay masugid na mambabasa na nagsasabing natutunan niyang magtayo ng mga rocket sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat. Number 2, ang mayayaman ay naniniwala sa law of income. Ang mayayaman ay naniniwala na dapat silang bayaran ng tama ayon sa halaga na kanilang ibinibigay sa merkado. Sa madaling salita, kung sila'y mahalaga sa pagbuo ng isang produkto na kailangan o gustong-gusto ng halos lahat sa mundo, dapat sila ay mabayaran ng naaayon. Ang mga mayayaman ay nauunawaan na ang output o resulta ang tanging sukat na mahalaga dahil tayo ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang mga resulta ang importante. Sa kabilang dako, ang mga mahirap ay naniniwala na dapat silang bayaran base sa oras na kanilang ginugol sa isang gawain. Bagamat ang kasipagan ay isa sa mga paraan para magtagumpay, hindi laging magkapareho ang dami ng input sa dami ng output. Ito ay maaring maging senyales ng kakulangan sa kahusayan kapag ang mga resulta o output ay hindi naaabot kahit dagdagan pa ang input o trabaho. Kaya't madalas, ang mga mahihirap ay hindi natutugunan ang layunin dahil ang kanilang focus ay nakatuon lamang sa input at hindi sa output. Number 3, ang mayayaman ay pinapaligiran ng mga positibong tao. May kasabihan na, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Alam ng mga mayayaman na ang iyong mga kasamahan sa lipunan ay nagtutulak sa iyong tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga individual ay gumugugol ng oras kasama ang iba at masayang nakikipag-usap tungkol sa tagumpay, oportunidad, at mga positibong bagay sa buhay. Sa pamamagitan nito, mas mataas ang tsansa na mapabuti ang kanilang pananaw sa mundo sa pamamagitan ng magandang kumpanya. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa buhay, makisama ka at matuto sa mga taong naka-achieve na ng mga layunin mo at isapuso kung anuman ang karanasan na maibabahagi nila sa iyo. Number 4, ang mayayaman ay nakafocus sa mga opportunities. May isang negosyante na gusto magbenta ng hotdog sa isang binubuong perya sa lugar nila. Nang malaman niya na maraming tindera na ang nag-apply at ilan doon ay hotdog din ang binebenta, nawalan na siya ng gana. Tinanong siya ng kakilala niya na negosyante din kung nag-apply na siya, pero ang sabi niya ay di na niya tinuloy kasi marami nang nagbebenta ng mga hotdog at ibang merienda ang nakapasok. Imbis na madismaya ang kaibigan ay natuwa pa siya. Naisip kasi niya na kung maraming mga pagkain ang nakapasok na, di pwede siya magbenta ng ice cream at anumang dessert na babagay sa mga pagkain doon. Ito ay isang bagay na nakasalalay sa pananaw ng tumitingin. Madalas, ang mga mahihirap ay nakakakita ng mga hadlang at madaling sumusuko, samantalang ang mga mayayaman ay nakakakita ng mga pagkakataon at pumapasok sa mga larangan na marami ang hindi makapaniwala na magiging posible. Number 5, ang mayayaman ay hinaharap ang mga problema. Ang mga mahihirap ay nakakakita ng mga problema bilang mga hadlang sa halip na mga oportunidad. Imbis na subukan kung paano malalampasan ang masamang pagkakataon,
ang mga individual na ito ay sumusuko sa hamon at bumabalik sa dati na nilang kalagayan. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman ay umaasenso sa mga bagong hamon. Alam nila na ang mga pinakamagaling na inobasyon sa mundo ay nagmula sa mga simpleng problema. Nauunawaan ng mga mayayaman na may halaga sa paglikha ng mga solusyon sa mga problema, na siyang pundasyon ng maraming kwento ng tagumpay sa larangan ng pinansyal o financial success stories. Number 6. Ang mayayaman ay willing i-promote ang sariling skills. Karamihan sa mga mayayaman ay mayroong kasanayan o ideya na nagpayaman sa kanila, at dahil dito, hindi sila natatakot na ibahagi ang kanilang mga natutunan sa iba. Ang pagbabahagi ng kanilang mga pinakamahusay na katangian ay alam nila na tama, at ang layunin ay maipasa ang kanilang kaalaman at tulungan ng iba na magtagumpay. Sa kabilang banda, ang karamihan sa mga mahihirap ay hindi natatangi sa alinmang partikular na bagay, at sa kasamaang palad, ang pagiging karaniwan lamang ay naiuugnay sa kalidad nila sa pinansyal na pamumuhay. Bukod dito, ang anumang mga kahusayan na meron sila ay bihira lamang nila na ipapakita, dahil madalas hindi nila naiintindihan na kailangan nila ito ilabas para mabenta ang kanilang sarili at kakayahan para makaangat sa buhay. Number 7. Ang mayayaman ay hinahayaang magtrabaho ang pera. Isa ito sa pinakaimportanteng prinsipyo. Kung nahihirapan kang unawain ito ay nangangahulugang may maliit na tsansa ka na maging mayaman, o kahit paano, manatiling mayaman. Ang mga mayayaman ay hindi kumikita ng pera para bumili ng mga bagay o para gastusin ito. Nagtatrabaho sila ng husto upang kumita ng pera na pang-invest at magkaroon ng karagdagang source of income. Pahintulutan mo akong ipaliwanag. Halimbawa, isipin mo na meron kang 5 milyong piso. May dalawang uri ng tao sa ganitong sitwasyon. Ang una ay kukunin ang lahat ng pera at bibili ng bagong sasakyan para maipagmalaki. Ang sasakyan ay isang asset na lumiliit ang halaga. Tinatawag itong depreciating asset, at karaniwang tumatagal ito ng mga 10 taon bago tuluyang mawala ang halaga nito. Bawat taon, nawawala ang 50,000 piso sa halaga ng sasakyan, at hindi pa kasama ang 20% na bawas sa halaga kapag mabenta mo ito bilang second hand. Ang ikalawang uri ng tao ay mag-iisip na mamuhunan sa isang appreciating asset. Ang appreciating asset ay asset na tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Isang halimbawa dito ay ang index fund gaya ng S&P 500. Sa nakaraang performance, lumalaki ang index fund na ito ng 8% kada taon. Bilang bonus, nagbibigay din ito ng quarterly dividend. Pagkatapos ng 10 taon ay kumita ka na sa mga dividend at kung gustong ibenta, maaari mong makuha ng mas mataas na halaga ang investment mo kaysa sa iyong unang binayad. Ito ang ibig sabihin ng hayaan mong magtrabaho ang pera para sa iyo. Number 8. Ang mayayaman ay responsable sa kapalaran nila. Ang mga taong matagumpay ay umaasa sa kanilang sarili at sa kanilang sarili lamang, habang ang mga mahihirap ay naghahanap ng mga dahilan. Madalas na sinasabi nila, kasalanan ta ng gobyerno, dahil ito sa market crisis, kulang ako sa swerte. Lahat ng mga ito ay mga palusot na walang kwenta. Ang landas tungo sa tagumpay o financial freedom ay hindi madali, at maliban na lang kung ipinanganak ka sa isang napakayamang pamilya, ikaw ang dapat umukit sa sarili mong landas. Ang mga mayayaman ay walang ibang sinisisi kundi ang sarili nila. Tandaan, kung hindi mo asikasuhin ang sarili mong buhay, may ibang tao ang mag-aalok sa iyo na asikasuhin ang buhay nila. Kaya tigilan na ang mga dahilan. 86% ng mga milyonaryo at milyonaryo sa buong mundo ay natayo ang kanilang sariling yaman mula sa wala, sa pamamagitan ng hard work at tamang pamamalakad. Ika nga, they are the masters of their own fate. Ikaw ba ang magmamaneho ng sarili mong bangka o isa ka sa mga dinadala lang ng agos? Panahon na para magdesisyon ka. Number 9. Ang mayayaman ay merong financial goals. Halos lahat ng mayayaman ay nauunawaan ang kahalagahan ng pagtatakda ng malinaw na financial goals. Ito ay hindi mga layunin gaya ng, gusto kong magkaroon ng 1 bilyong piso, sa halip ito ang mga tipong, gusto kong makaipon ng 250,000 piso bago matapos ang taon. Kung magsisimula ako sa ika-1 ng Enero, ibig sabihin, kailangan kong kumita ng 21,000 piso bawat buwan. Ano ang dapat kong gawin? Magkano ang kasalukuyang kita ko?
Magkano ang gastusin ko at alin ang pwede ko munang ipagliban? Maaari bang magdagdag ako ng bagong mapagkukunan ng kita? Ang mga mayayaman ay karaniwang may mga mataas na layunin na kaya namang makamit, ngunit kailangan lamang ng kaunting pagtulak. Kahit na hindi mo maabot ang eksaktong numero sa dulo, malamang naman na magagawa mong makalapit sa goal mo kaysa kung wala kang layunin at hindi mo nasimulan. Number 10, ang mayayaman ay naiintindihan ang pagbabago. Walang pakialam ang mundo kung ano ang komportable para sa'yo. Ang pagbabago ay ganap na mangyayari at ang iyong kakayahan na maunawaan ito ang magdidikta sa iyong kinabukasan. Habang ang mga mayayaman ay nakatuon kung saan patungo ang mga pagbabago, ang mga mahihirap ay patuloy na nabubuhay sa nakaraan. Ang maganda at madrama na bahagi nito ay hindi kailanman nag-aalala ang mundo sa iyo bilang isang individual. Isa ka lamang sa halos 8 bilyong tao at ipinanganak kang walang anuman tulad ng lahat. Kailangan mong gawin ang iyong makakaya sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo at subukan hindi lamang makasabay, kundi makalamang sa anumang nangyayari sa paligid mo. Nauunawaan ng mga mayayaman na ang mundo ay palaging nagbabago at ang magtagumpay lang ng isang beses ay hindi sapat para mapanatili ito. Naaalala mo ba ang mga cassette tapes? Ito ay isang kahanga-hangang imbensyon at maraming tao ang yumaman noong mga panahon na iyon. Pagkatapos, dumating ang mga CDs at DVDs at nagbago ang mundo. Naisip mo siguro na malaking tagumpay ang pag-invest sa mga CDs noong araw. Ngunit ilang taon lang ang lumipas, marami sa kanila ang nalugi dahil hindi sila masyadong naging adaptable at hindi nakakita kung gaano sila naapektuhan ng pag-usbong ng streaming. Pinagkakalooban ng mundo ang mga taong may kinalaman sa pag-unlad, at ang mga hindi, well, nakaranas man sila ng tagumpay ay naglaho din ito. At dyan na nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pagnood, at magkita ulit tayo sa susunod na video.